Akala nila kasi naipasa na ni consultant lahat ng mga ano nila, kailangan papeles sa sa extension ng work permit nila. Ang akala nila, naghihintay na lang sila ng na kanilang approval. Ang problema, ang dumating sa kanila, masamang balita. May email na dumating sa kanila na kailangan na nilang i-bakit ang Canada. Grabe. Ngayon, nag-snow simula kaninang umaga hanggang siguro hanggang alas 2. Ayun, tingnan niyo ang kapal. Puting-puti eh. Ang kapal. Tingnan natin kung gaano ang kapal yung snow dito sa truck. Daliri ko. Ayan, kapal. Kapal. At lilinisin ko lang. Tanggalin ko yung yung snow. Ganito pa problema pagka yung nandito sa pa-snow na lugar. Pag aalis ka, yan, kailangan mo linisan lagi. Kasi yan eh, nakaka-distract sa ibang driver yung hinahangin, ganun. Oops. Ang kapal. Magka-gloves pala ako. Sakit sa kamay. Meron kasing wish na sana mag-snow eh. It's Jasmine. Kaya ngayon tignan mo, pinagbigyan. Ang kapal ng snow, isang buhusan eh. Pero actually dapat makapal na talaga yung snow ngayon pa lang. Parang inipon eh. Nakapadyama pa eh, no? Tignan nyo pati harapan. Ang kapal niya, no? Tanggalin yung lahat para harang sa iyo. Gaano kakapal yan, no? Saka sabi ni John, yung asawa ng aking kapatid, si Bayaw, nagda-drive daw sila. Di ba naka-sedan lang sila? Pagka raw, 2-wheel drive lang kasi yun eh. Pagka nahihinto raw sila sa stoplight, minsan mahirap umabante kasi lumulubog yung yung gulong mo sa snow eh. Kasi yung iba sabi kailangan naka 4-wheel drive ka or all-wheel drive. Marami naman dito naka-sedan lang, kaya naman. Pero hindi pa naman siya ganun kasakitan yung hindi ganun kalamigan ngayon, himala. Sabi nga nila, pagka hindi nag-snow, doon siya mas malamig. Pero pagka ganito na nag-snow, hindi ganun kalamigan. Tulad ngayon, ngayon nag-snow na makapal pero ang temperature lang, minus 8, 9. Malamig na siya sa iba. Pero dito parang okay lang. Gusto ko sana mag gloves, kaya lang ginamit ng anak ko yung gloves ko. Yan. Tara, sundo na tayo. Pin-4-wheel drive ko na kasi akala ko hindi madulas. Hindi ko lang na-video eh. Akala ko na pindot ko yung record eh. Kanina nung umaandar ako dun banda, gumano no, parang sumasayaw. Nakakatakot mag-drive. Ibang-iba kasi talaga pagka yung magda-drive ka ng lalo na pag galing ka sa Pilipinas ng pagda-drive. Dito sa yung condition na ganito na yung may snow, iba talaga. Yung akala mo, di ba, pagka stop sign or traffic light, stop. Yung akala mo na yung kunyari malayo ka pa. Dito sa tulad nun, dire-diretso eh, di ba? Hindi kaagad kumakapit yung brake mo. Dapat ang brake mo basta malayo, parang 2-3 sasakyan yung pagbe-brake mo para pagka gusto mong huminto. Naka 4-wheel drive na to ganun pa rin, ang hirap. Kaya doble ingat pagka sa snow ka nagda-drive. Nung unang drive ko papunta ako sa trabaho dati, ko po nakakatakot yung yung pag nag-brake ako, hindi ka agad hihinto tapos sumasayaw yung katawan ng sasakyan mo. Wala kang control eh, ayaw huminto. At nga pala, yung iano ko lang sa inyo, yung ibabalita ko sa inyo, meron tayong kababayan na pamilya sila. Hindi ko masabi na naloko sila ng consultant kasi
hindi na lang biglang nagparamdam sa kanila. Matagal na sila rito sa Canada, na-deny na sila ng isang beses. Family of 5 sila, may 3 anak. Natakot na sila na mag-DIY kasi nga, na-deny na sila eh. Ngayon, kumuha sila ng consultant nila. Ang problema, yung consultant nila na inaasahan nila na mag-aayos ng papel nila, nagbayad ni sila lahat ng papeles binigay na nila, bigla lang nawala. Hindi na nila makontak, hindi na nila mahanap dahil dun sa pangyayari na yon. Kasi naka-receive sila ng akala nila kasi naipasa na ni consultant lahat ng mga nila, kailangan papeles sa extension ng work permit nila. So, ang akala nila, naghihintay na lang sila ng na kanilang approval. Ang problema, ang dumating sa kanila, masamang balita. May email na dumating sa kanila na kailangan na nilang i-bakit ang Canada. Kailangan nilang umalis kasi nga wala raw na ipasa na papeles para sa renewal nila, mga ganon. Nakalipas na ng ilang buwan. Nagagalit sila kasi yung akala nila na okay na sila dahil nga kasi minsan pagka kumuha ka ng consultant, meron ka ng assurance na may mag-aasikaso ng mga papeles mo, di ba? Kaya lang, yun nga, ang problema, hindi raw naasikaso ng consultant. Tapos nung hinahanap na nila yung consultant, di na raw nila makita. Ni-recommend lang daw yun ng kaibigan nila. Kaya sila confident sila na ma-approve sila Sayang lang yung nila, in-stay nila dito sa Canada. Kasi alam mo yun, buong pamilya nila nandito na. Gumastos na sila ng kalaki-laki. Meron na nga silang sasakyan Yun nga problema, meron na silang sasakyan, pero meron naman daw silang savings. Kaya hindi raw sila natatakot na na umuwi. Kaya lang, sayang yung inisip mo yung panahon, yung pera na ginastos mo, binayad mo sa consultant, binayad mo sa application, sa renewal. Mahal din kasi. Lalo na dito, mahal ng singil na mga consultant. Nung kami nag-a-apply ng PR namin, hindi, lahat ng application namin dito sa Canada, lahat kami dito DIY lang. Kasi yung ibang mga Pilipino, tumutulong yung kanilang employer, yung company nila, para sa mga papeles, sa mga paglalakad ng ng applications, ganyan. Yung company namin, meron lang kaming hiningi na dokumento, pero hindi sila yung nag-ayos, saka hindi sila yung nagpasa ng mga papeles namin, kami lang DIY lang. Meron lang kaming hiningi na yung employment record lang. Yung ibang mga companies kasi dito ganun. Sila yung mismong nag-aayos ng papeles ng mga empleyado. Yun, sila kabayan ng pamilya. Hindi raw yung company, hindi raw tumutulong parang yung company namin. Kaya nag-DIY sila, kaya lang minala sila. Inabutan na nga sila ng ganito, tapos puro denied, ganun, di ba? Yung ganun yung mga balita ngayon. Kaya ganun, wala raw sila magawa Wala raw silang magawa kundi umuwi na lang ng Pilipinas. Pang nila? Wala na raw silang time para magre-process ng papel nila. Parang na sila, yung desperado na, no choice, uwian na. Kaya kung ako sa inyo mga kabayan, kung kayo ay kukuha ng mga consultant, yung mga dun kayo sa mga trusted na mga lalapitan nyo, lalo na sa mga legal papers. Mas maganda yung sa kasi marami ding, sa totoo lang, nag-boom yung yung industry ng pagiging consultant Kaya lang, syempre, hindi lahat yun hindi naman lahat yun maganda. Hindi lahat yun magaling. Yung iba nga parang mas okay pa na nag-DIY ka na lang. Pero kung kunyari desperate times na hindi mo na talaga alam yung kung anong gagawin mo, dun ka kumuha ng consultant. At yung kukunin mo na consultant, yung yung sigurado na matino, maayos. Huwag yung kung na rekomenda lang sa inyo, okay na. Nyo, do-double check nyo yung background investigation nyo rin yung yung tao, yung yung agency, para sigurado kayo kasi gagastos kayo ng pera at hindi lang yun. Syempre para sa nyo rin yun sa future nyo rin yun di ba? Pero yun lang muna. Kailangan ko mag-focus sa pagdadrive. Nakakatakot no? Sige na. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.